Magandang gabi po sa ating lahat. Inaanyahan ko po ang lahat na tumayo para magpasimulan ang ating gawain ngayong gabi. Umawit po tayo sa ating Panginoon. Para po sa ating opening song, awitin po natin ang banal mong tahanan. Member namin ngayon, Lord, na ang araw na ito, ang gabi nito ay para sa inyo, para sa pagsamba at pasasalamat at pananalangin. Panginoon, maraming salamat po sa gabi ito. In Jesus' name we pray, Amen. Patuloy po tayo umawi ng papuri sa ating Panginoon. Awitin po natin ang araw-araw. Oh
gamit ng inyong salita. Lord, patuloy na kayo ay sumama sa amin at gawin niyo po kami sa gawain namin ng tuwing gabi. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Maaari po tayo makaupo. Para po sa ating testimony ngayong gabi, tinatawagan po ang ating Sister Leonie Santos. Magandang gabi sa ating lahat. Salamat sa Panginoon sa oras na ito na tayo ay pinito upang magpulot at magpasalamat sa Diyos. Ang testimony ko ay tungkol doon sa pagpunta namin sa ospital na yung biyaya ng Diyos talaga na naglaman ko. Alam na sabihin, pagka ikaw ay humilig sa Kanya, namin kung pagkakaroon ko ng humihin. Yung bill namin talaga ay 12,000 sa CT scan. Pero dahil senior ako, member ng nabawasan ng 8,000. Tapos, lapit kami sa para sa social service. Pagkatapos na ma-interview sa akin, siguro nakatulong si Riley kasi special child kasama ko sa bahay. Nung matapos ang interview, tapos yung mga kwenta-kwenta, sige po, nanay, nalapit po natin ito sa bilan. Kasi meron talagang benefit ng kwenta. Wala po kayong babayaran. Ay, salamat naman ako sa Diyos. Talagang nakakabuti ng Diyos. At yun, yung pagkatapos ko sa ngayon, ay piniyaya ng Diyos talaga. Naranasan natin pag tayo ay hindi nagpupulang sa Kanya at lagi tayo nagpupulang. Salamat sa Panginoon sa ating mga sa buhay. Maraming salamat po. At para naman po sa ating God's message, sinatawagan po ni Sister Mary Joy Pukira. Ngayon, mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Salamat po sa Panginoon tayo narito. At patuloy natin sa ating panalangin ng mga taga Cebu na tutuloy na ito na sobrang lakas ng lindol at grabe ang daming namatay. At habang pinanonood ko siya kagabi, hindi ko mapigilang matiyak kasi alam mo yung hiniling ng isang tatay doon na tulungan niyo na lang ako upang malibing ko ang aking anak at ang aking apo. So siya na lang ang natira. At sakit sa damdamin ipalilibing niya ang kanyang anak at apo. Na siguro yung isip niya ay lutang na lutang pa sa mga pangyayari. Kasi yung emosyon ng mukha niya, bagamat malungkot, pero nakikita mong blanco yung kanyang mukha. So marami po ang nasawi, nasugatan at nawalan ng kabuhayan. Ipanalangin po natin ang ating mga kapatiran sa Cebu. Yan, mapagpalang kami po sa ating lahat. At ngayon naman po ay sa pasimula, ating po babasahin ang mga talata sa 1 John 3. 1 John 3, dyan po nakasulat, ayan, sa baba. Ito. 1 John 3:24. 24. Ayan. Ito po, tulad nga po na sa pagkakao ng natin, yung sumusunod sa Panginoon at nanatili sa Kanya ay pagpapalain. Sabi po dito sa 1 John 3, verse 24, ang sumusunod sa utos ng Diyos ay nananatili sa Diyos at ang nananatili sa Kanya ang Diyos. Hello. At nanatili sa Kanya ang Diyos at nalalaman natin na nanatili sa atin ang sa pamamagitan ng Espiritu Ipinagkaloob niya sa atin.
Hello, ayan, may ginang dala-dalawa. Ayan, sige po. At tayo po'y panamandaling manalangin, aming Panginoon, maraming salamat, pinupuri ka namin sa gabi ito. Maraming salamat po, Panginoon, sa gabi ito na kami natipon sa pamagitan ng isalita, Panginoon, na may aming itong lubos na munawaan, Panginoon, paalaala. At ganoon din, Lord, dinadalangin namin ang pagtutubig sa aming puso at manatili lamang, Lord, na mapagpumbaba at ikaw lamang pong may taas. Maraming salamat po ito ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Yan ang nananatili po sa ating Panginoon. Pagkaman dito po ay sa New Testament, ang isi-share ko naman po ay dito sa Old Testament naman tayo. Kasi ako po yung namamangha dahil nga po ang aming devotion ay nandun na sa Genesis. So ako yung namamangha sa mga karakter na aking nababasa na tunay ang ginamit ng Panginoon ng Panginoon sa panahon ni Abraham hanggang kay Moises na po kasi. At ngayon naman, bago ko mag-umpisa, i-share ko lang ang nakakatuwa experience aking pag-MC. So, hindi ko kasi ito usually ginagawa una sa lahat para hindi mabigla ang mga tao. Na, ay, Christian na pala ito. Kasi pag nakakarinig sila ng Christian to, parang gusto nilang pamahinig, manalangin, ay, Christian to pa. So, yun yung iniiwasan ko. Pero, nangyari kasi, itong aming tuling pag-MC sa Anawin, lay mission, ito po ay kalungan ng mga senior na hindi na kayang alagaan ng kanilang mga pamilya at doon lamang na ilagak sa lugar na iyon. May napakalaking lupain po. Anawin lay mission po saan maayon po yung mga matatanda na yung iba nakatungkod, may mga karamdaman, bedridden. Ang mga professional po sila na hindi na kayang kalingain ng kanilang mga anak na nagbibigay. Yung iba po, iniwan lang doon dahil wala nang masuporta. Yung iba naman po, sino dinadalo ng mga kaanak, ngunit walang kaya na mag-alaga, iwan doon. Pinakamahirap, masakit sa damdamin. So, nung mga panahon na yun, may tayo sa aking pag-MC, ang plano ko talaga, tuwing kakain, ako'y magpapalumpa na po ay malulumpa ng ganyan-ganyan. Taas po natin ang kanang kamay. Nung tinaas ko ang kanang kamay, sabay-sabay silang lahat ng ganyan. Hindi talaga yun ang plano ko, kasi ang plano ko ay magbiro sa kanila. So siguro, doon tayo nililid ng Lord na, sige, i-bless na lang natin ang my birthday at ako po ay nanalangin ng pagpapala sa my birthday. So salungat. So, imbis na, kasi kailangan kasi pag ganong sitwasyon, napakabilis ng isip mo, ano lang gagawin mo. So, gumanon sila, kasi yung itsura ng kanilang pagtaas ng kamay, ay para silang mananalangin. So, diniretso ko na, ibinibless, sige po, i-bless natin ang my birthday, nanalangin ang pagpapala para sa my birthday. At lahat naman ay tumugon, at naging masaya naman ang party. Kasi meron pong nag-birthday, at doon niya nais ganapin ang kanyang birthday sa Anawin. So, napakasaya kasi ang kukulit ng mga, kasi may kumakanta, isang linggong pag-ibig. Isang linggong pag-ibig, walang mansari, ha? Tapos, ayaw nila sasabayan sila sa pag-awit, Ma'am, kasi lunes na, Martes, Mami, Martes na! Yung tagal kasi, Mami, Martes na! Gano'n. Masarap silang kausap na para baga silang sabik na sabik dun ng kasi nga sila lang nandoon. Ayaw nila umalis, tapos na po yung program tayo kung si paggayak na at magpahinga na. Ayaw pa rin nila kasi gusto pa rin nila manatili. So napakasarap na naging experience po natin doon. So hindi natin alam kasi kung saan tayo pililit ng Panginoon sa pag-ministry natin na minsan gagamitin niya tayo. Minsan nagugulat na lang, bakit ko ito ginawa? Siguro dito nga talaga ako nilid ng Lord na gawin ko to sa mga bagay na iyon. So ito po, ang aking mensahe po sa gabi, mensahe ng Panginoon para sa atin, ang title, When God Chooses Me. And you, when God chooses us. Ito po, isi-share ko na lang po Ito po ay sa mga panahon, ewan ko na gugustuhan ko yung mga karakter ng Old Testament. Kasi, ito nga napakatatapang nila, bagamat sila ay nahirapan. Ang panahon nila, Abraham, Isaac,
Isaac, Joseph the Dreamer, Moises. Ito kasi yung mga nabasa ko na nakaraan. At tunay nga parang tumatatak na paunti-unti. Maganda din pala talaga yung mas marami kang chapter na nababasa per day. Hindi lang mga ilang verse, isang chapter. Maganda din pala yung 1 to 3 chapter a day para nauunawaan mo yung mga pangyayari, hindi siya napuputol at nare-retain siya sa isip mo. Ngayon, ang mga panahon ni Abraham, Isaac, Jose at Moises, sila ay pinili ng ating Diyos upang manguna. Nung pinili ng Panginoon si Abraham ay sumunod agad. Dumating din sa puntong siya ay nakipag-trade sa Lord. Nung nakipagpalitan sa Lord na, Panginoon, kung meron matutuwi dyan, na iilan. May binanggit po doon na iilan, hindi po ba tutupukin ang Sodoma at Gomora. Nakipag-trade ulit siya, binabaan niya ang bilang. Panginoon, kung ito ba ilan ganito na matutuwid, inyo po ba tutupukin? Nakipag-trade na naman siya sa Lord. Pero sa huli, ang Lord, hinayaan niya na tulungan na maanghel sila na makaligtas doon ang kanyang pamilya. Bagamat ang asawa ni Lot na pamangkin ni Abraham ay naging asin. Isang asin dahil siya nga ay hindi sumunod sa instruction ng anghel na huwag lilingon doon sa lugar na iyon upang hindi siya, tulad nila, hindi tupukin at hindi maging abo. Yan, agad na sumunod si Abraham. Ayun, yung pakikipag-trade niya sa Panginoon, ako namamangha kasi nakakausap na yung Lord, nakakasama niya kumain. Talagang iisipin mo, anong klaseng nilalang, ano ang pagkatao ni Abraham, bakit nagipag-usap sa kanya ang Panginoon. Ayan, ito po. At sabi niya sa na mga anghel ng Diyos at nakalabas nga po sa Sodoma si Lot at ang kanyang dalawang anak. Si Isaac naman, bagamat nakakatuwa si Isaac, napaka-tuso, pero matalino ang karakter niya. Dahil sila naman ay mula sa lahi ni Abraham, sila ay pinagpala ng Panginoon. Bagamat si Isaac, kasi sa kanyang pagiging tuso, mautak, kasi dumating na sa punto ng buhay na ipapanalangin at papalain sila ng kanilang ama. At pinagpalit kasi kinuha niya yung pagkapangalan niya kay Esau. Bagamat si Esau ay nagalit at tumakas siya. At dahil sa takot nga na dahil kinuha niya yung pagkapangalan, ikinanok niya kasi ng pagkain. Dahil gutom na gutom nga po si Esau. Esau, tama po ba yung pagkaka-pronounce? Hindi ko kasi siya alam kung paano talaga yung pronounce. Aanin ko naman ang pagkapangalan ko, ako naman ay mamamatay sa gutom, sabi niya. Ngunit, ang nangyari po, bagamat yun ang ginawa ni Isaac, siya pa rin ay pinagpala ng Panginoon, pumunta sa ibang lugar, pinagpala, binigyan ng mga kabuhayan, pinalaki ang kanyang mga kayamanan, pinagpala pa rin siya ng Panginoon. Ito naman si Jose, sa kanyang kabataan, dahil sa inggit, kay Jose naman, isa sa mga pinili ng Panginoon, grabe yung naging trauma niya para sa akin. Kasi bilang kabataan, dahil nga siya ay labis na kinagiliwan ng kanyang ama, dahil siya po ay matandaan na ang kanyang ama, nagkaanak pa, siya ay kinagiliwan dahil siya po ay bunso ng mga panahon na yun. Nagkaroon ng inggit sa kanya ang mga kapatid niya sa kanya. At binalakan siyang patayin. Napakahirap ng isipin na yung kapatid mo mismo, kadugo mo mismo, ay pagbabalakan kang patayin. Hindi man natuloy ang balak na yun, siya naman ay pinagbili. So, grabe ang naging trauma at paghihirap ni Jose. Pero sa huli, siya pa rin po
po ay pinagtagumpay ng ating Panginoon. Bagamat marami siyang dinanas na hindi maganda, siya ay pinagtagumpay ng ating Diyos sa lahat ng kanya ginagawa. Siya ay matalino niyang pinamamahalaan ng mga Ehipsyo. Sa pinakamabigat na panahon, si Moises, sa 7 taon na tag-utom, siya ang namahala sa Ehipsyo naman. Tapos si Moises, pinili bagamat siya ay hirap sa pagsasalita at pagutan at nauutan siya sa kahinaan ng kanyang, sabi niya siya bakit sa Panginoon nung kausapin siya, nahihirapan siya magsalita at nauutan pa. So paano siya nakakapag-lead ng maraming halos isang bansa, kasi ng mga panahon ni Moises, ang Egypt, mas marami na ang mga Israelita. Kumbaga, mas mga panahon ni Joseph kasi, dumami ang lahi ng mga Israelita. Balik tayo sa history. Dumami ang lahi na mas marami na ang populasyon nila kaysa doon mismo sa mga taga-Egyptyo, na tapos ay ang nangyari doon, natakot ang mga taga-Egyptyo. Namatay na kasi yung mga namumuno ng mga paraon na naniniwala kay Joseph. Napalitan sila. Hindi na nila kinikilala si Joseph. Si Joseph the Dreamer at yung mga lahi nito, at sila ay napalitan ng takot at pangamba na baka kapag nagkaroon ng digmaan, sila ay iwan ng mga Israelita. So, hindi na sila kinilala at ginawa silang alipin at pinahirapan, at doon na nga nagpatupad ang mga pinuno doon na patayin ang pangalan ng anak na lalaki. Ngunit si Moises ay nakaligtas. Sa tulong ng kanyang matalinong kapatid na babae, na ginamit rin ng Panginoon bilang kasangkapan upang siya ay mailigtas. Ayan. Napakasarap po kasi nilang basahin at nakakatuwa. Noong mga panahon ni Moises, yung mga karakter po na nabanggit ay pinili ng Panginoon kahit na hindi nila alam ang maaaring mangyari. Si Joseph the Dreamer, gusto ko yung karakter niya kasi sa kanyang kabataan, nakaranas man siya ng trauma na ginawa ng kanyang kapatid. Sa kabila ng kanyang husay sa paglilingkod, nasakot siya at pinaratangan ng mali na kulong. Pero hindi siya pinabayaan ng Panginoon kasi sa kulungan, siya naman ang namahala doon. Pero malungkot pa rin kasi nakakulong siya eh. Nasaktan siya kasi umasa siya doon sa isang pinaliwanag niya ng panaginip na yung taga-serve ng alak sa paraon na kung makakalaya man to, wag sana siyang kalimutan. Nalungkot siya kasi pagka nung nakalaya yun, siya kinalimutan naman. Masakit, madami siyang naranasan sa emosyon, mentally, at namulila din siya sa kanyang ama. Siyempre, mahal na mahal niya ang kanyang ama, na si Isaac nung pinangalan ng Israel. Kaya mga naging Israelita sila. Ayan, dahil iba nakipagpuno kasi siya sa Panginoon at nabali ang kanyang kumanda. At doon nagkaroon din yun ng pamantayan nung unang lumang tipan. Ayan. Pero nakakatuwa si Jose kasi naisip niya ang lahat na nangyari ay niloob ng Diyos at ihinanda siya sa 7 taong pinakamahirap na parte ng taga-Ehipsyo. Noong pagkakataong nagkita na sila ng kanyang mga kapatid, pati ng mga ama, hindi siya nagalit. Inunawa niya at nakita niya na sa kabila ng mga trauma, emosyonal, nasaktan, nangulila, inihanda pala siya ng Panginoon sa mas malaking bagay. Mas malaking, kung sa atin, mas malaking ministry. Mga kapatid, hindi madali ang ministry. Ito may kaagapay ng pagtatagumpay kung tayo lamang ay mananatili sa ating Panginoon. At yun nga po, parang tugmagin po doon sa sinabi ng nanay, yung sabil niya malaki, tapos pinaliit, ginawa ng Lord, pinaliit kasi nga, may kita naman natin ang pananatili ni nanay sa ating
Panginoong Yesus. So, ganun din, itong si Jose, si Abraham, si Isaac, si Moises, hindi nila alam ang pwedeng mangyari, pero sila ay sumunod sa Panginoon. Hindi ito madali. May kaagay ng pagkaagapay ng pagtatagumpay, ngunit kung tayo lamang ay manatili sa ating Diyos, tayo ay mananagumpay. Sa huli po, nais ko pong ipabatid is tatapusin ko po sa pamamagitan ng story. Ito po ay bilang mga magsasaka. Napakahirap magsaka, napakasakit sa katawan. Nakukwento nga yung mama ko, nung bata siya nga, nagtatanim sila nagbubukid, masakit sa likod yun. Tapos nanakit kasi siya nung nakaraan. Tapos may nililinisan siyang bahay dyan, nagdadamo siya. Sabi niya, ba't ko ba ulit nararanasan to? Nararanasan ko na naman, nararanasan ko na noon. Naalala ko lang yan yung pagsasaka. So ito yung pagsasaka, napakahirap, daming panahon, araw, ang inalaga mo para lang doon sa iyong pananim. So ganito siya. Sa isang magsasaka, sa isang magsasaka kasi magtatanim ka, magbubungkal, at pag nagkaroon ng mga peste, nasisira ng pananim mo, lalaan ka ng panahon para magamot yung mga peste niyan. Maglalaan ka ng oras, ng panahon, ng lakas. At ikaw ay didiligan mo sila, aalagaan mo siya. Hihintayin mo sa panahon ng tagsibol na sila ay aanihin na. Ngayon, nung panahon aanihin na siya, biglang may dumating na dilubyo, na bagyo, nung panahon aanihin niya. Ngayon, nalugi ang magsasakang ito kasi wala man lamang siyang nailigtas. Doon ni isa man lang sa kanyang pananim na inihanda, inalagaan niya ng napakahabang araw. Malungkot, masakit. Pero, ang tanong po dito, magpapatuloy pa ba siya o hihinto na? O mag-iiba na ng kabuhayan? Mga kapatid, tulad ng isang magsasaka, tayo nawa ay huwag sumuko sa utos na ating nararanasan o mararanasan pa sa kasalukuyan ngayon sa ating pag-ministry. Kung tayo ay hihinto ngayon, tulad ng magsasaka, hindi natin makita ang pinakamainam na araw ng tag-ani or yung pinakamainam na araw na pinakasagana ang ating pananim. At sa pamamagitan noon, huwag tayong hihinto tulad ng magsasaka. Ang magsasaka, sinasabi nila, ganyan talaga, lumilipas. Pero darating ang araw na, ang saganang araw ng kanilang pag-aani. Bilang tayo ay nag-ministry at pinili ng ating Panginoon, Panginoon nating buhay, kung tayo man ay mananatili tulad nga po dun sa verse na ating binasa, kung tayo mananatili sa Panginoon, ganoon din ang kanyang salita sa atin at ang Diyos ay mananatili sa atin. Tulad ng mga karakter ng ministry, hindi siya madali, mahirap siya, maglalaan ka ng oras, ng panahon. Ngunit kung ikaw ay nabigo, nasaktan at hihinto ka, hindi mo makikita ang inihanda ng Panginoon na pinakamainam, pinakamasaya, matagumpay na pwede mong maranasan sa iyong buhay sa pagmiministeryo sa ating Panginoon. Yun lamang po at tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa gabi ito. Maraming salamat po sa iyong salita po, paalala sa amin, Lord, na sa gitna ng mga hirap at pagsubok, Panginoon, bagamat kami ay minsan iilan lamang, Panginoon, na nananatili sa iyo, Panginoon, na nakakaranas kami ng lungkot. Kung bakit, Lord, maraming salamat at pinalalahanan mo kami, Panginoon, na ang pananatili lamang sa iyo, Panginoon, ay may katubas at may kaakibat, Panginoon, na magandang bukas, Panginoon, magandang buhay, Panginoon, para sa aming lahat, Panginoon ko. At nawa, Panginoon, patuloy mo kami ituwid kung kami po'y nagkakamali sa aming pagdedesisyon, patuloy mo kami paalalahanan ng salita, Panginoon,
sa araw-araw ng aming buhay at pinayon po kami, Lord, sa lahat ng masasamang kaisipan, masasamang gawa ng kakawin, Panginoon, at sa aming buhay. Ikaw lamang po ang aming maranasan at maalaala. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Maraming salamat po sa ating God's message at para po sa ating tithes and offering, tinatawag ko po ang ating usher, Brother Reynan Lozano. Po tayo po ay mananang sa Diyos at yung pumuling purihin ang Diyos sa kanya pong tungkol na ito. Aming Diyos na dakila sa lahat, muli Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa patuloy na kalakasan, pagpapala na ito pong binibigay sa amin. Lord na Panginoon ay patuloy na magamit Panginoon sa inyo pong mga salita. Hindi sa mga gawain na ito sa aming lugar, Panginoon, ng magtalaga, Panginoon. Kami, Lord God, purihin ka sa gabi ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Para naman po sa ating mga announcement, IRM San Isidro Worship Service every Sunday at 2 p.m. Midweek Service and Prayer Meeting, October 9, 2025, 7 p.m. ating pong speaker, Sister Cristita Barza, Worship Leader, Brother Ray Lozada, Usher, Sister Jasmine, and Testimony, Sister Patricia Laporteza. Sunday Service, Santa Cena, October 5, 2025, 9:30 a.m. ating pong speaker, ating Pastor Renato Duran, Presider, Sister Maricar Patricio, Opening Prayer, Sister Leonie Santos, Worship Leader, Brother Reynan Lozada, Tithes and Offering Encouragement, Sister Laarni Acosta, ating pong usher, Sister Judith Borbon, at para naman po sa ating flower sponsor, Sister Erlinda Trinidad. Life Group Mentoring, para naman po sa men's group, every Wednesday at 7 p.m., women's group every Friday at 6 p.m. North Caravan, Bulacan, NCR, Bataan, Tarlac, Pampanga. Ito na po yung update na pag-continue po ng gawain na ito. Ito po ay sa October 11, 2025 sa IRM Goyong Cathedral, Bulacan. Ang range fee pa rin po natin ay 150 pesos. At para po sa mga iba pang announcement, ito ay po-forward na lang sa ating GC. Young Married Organization, NCR 1 District 1, Pamilya sa Diyos umaasa may nabukasan ay maganda. Ito naman po sa October 4, sa darating na Sabado, ito po ay sa IRM Malanday. 7:30 a.m. to 12 p.m. Ang range fee po ay 150 pesos. Para po sa ating closing, inihanan po ang lahat na tumayo. Patuloy po natin gawitan ng ating Panginoon. Kaunti po ng in Christ alone.
sa inyo pong presensya, Father God, na kayo po, Panginoon, ay amin pong nakasama. Salamat po, Panginoon, sa bawat isa. Salamat din, Panginoon, sa inyo pong mabuting balita na pinapakinggan tungkol sa inyong pagkatawag sa amin, Father God. Dalangin po natin, Lord, na patuloy namin panghawakan sa dinami-dami, Panginoon, na mga tao sa daigdig na ito. Isa kami sa inyo pong mga tinawag, Panginoon, upang magpalaganap na iyong mabuting balita. Patuloy po natin, Lord, na may sa puso ito at ipabuhay, Panginoon. At alam namin, Father God, na inyong pagkatawag ng Diyos ay hindi po ito smooth at sailing, Panginoon, kundi may mga challenges, may mga trials, pero nandyan kayo upang po kami ay samahan, Father God. Lord, salamat po sa inyo pong mga salita. Salamat sa bawat isa na nakasama po namin, Panginoon. At Ikaw, Diyos, ang patuloy na maranasan namin sa aming buhay. At ganoon din, dalangin namin ang aming mga kapatid na hindi po namin nakasama sa gabi nito. Patuloy niyo silang palalahanan na sa susunod na pagkakataon, Panginoon, ay amin din po silang makasama. Pinupuri ka namin, Panginoon. Salamat sa inyong biyaya sa amin sa araw-araw. Ito ang aking dalangin sa pangalan na Jesus. Amen.